Hello, brothers and sisters. Good morning. Good morning sa mga nasa Middle East ngayon. Okay? And good evening nasa Pilipinas ngayon. O saan man kayong lugar, At kwentuhan lang tayo. Ayokong gumamit ng outline, ayokong gumamit ng mga verses na sobrang dami. Kasi gusto kong usap lang tayo. I just want to share kung ano man naramdaman ko ngayon. Diba, nabasa niyo yung gipost sa Facebook. Sabi ko doon, basta magpagamit ka sa Ginoo ang kinabuhi, walay haswal. Diba? Tagalog pa yan, kung magpapagamit ka sa Diyos, ang buhay mo ay walang hassle. So, ba't ko ito na-post ngayong gabi? Naramdaman ko lang. Ayaw ko i-share pero may natutulak na i-share ko siya. Kasi sa ngayon, ang daming nahahassle sa buhay, ang daming ka-depress sa buhay, ang dami na-frustrate sa buhay. Yung iba nga, nagbigti na lang. Yung iba, naglaklak ng droga. Yung iba, naghiwalay. And ako, ang dami. Diba? Sa sobrang, may dinakayanan ng mga problema sa buhay. Siyempre, bawat tao naman ay may mga problema. Kahit ako, may mga problema din. Pero iba kasi yung buhay mo pag nasa Diyos ka na. Yung problema mo, magaan na lang. Kasi pili mo, sinasamahan ka ni Lord sa pagpasa ng problema. Maybe siguro ang daming tatanong na bakit si Brother Bong may talent man siya, magaling, may skills siya na sa salita. Bakit siya nag-resign sa pagiging full-time na media broadcaster, di ba? Magandang profession na yan kung magiging manager ka. Tapos bakit ang daming mga tanong siguro Pero kung nakikita nyo yung nakikita ko at na-experience ko ngayon, baka bukas na makalawa mag-design ka din. Hindi ko rin in-expect na darating sa buhay ko ito. Way back years ago, sobra akong na-stress sa buhay, sobra akong problema, diba? Profession, andyan naman. Achievements, andyan na, diba? Financially, grabe. Hindi man ako mayaman noon, pero talagang abundance, grabe. Pero parang hindi ko siya madetalye, pero may bigla ka na lang na pagising mo sa umaga, tapos may nararamdaman kang emptiness sa buhay mo, may hinahanap ka na hindi maintindihan, may satisfaction na parang hindi ka mapakali. Then later on, boom, si God palang hinahanap mo. So dumating na sa buhay ko yun na gano'n siya. Akala ko kasi satisfaction ay makuha lang siya dun sa mga bagay, pera, profession, pamilya, babae, o ano man ang mga bagay-bagay sa mundo na to. Pero dumating sa buhay niyo na ganun, na parang kulang yung buhay mo. Andiyan naman lahat, pero parang kulang pa rin siya. Parang may siyang missing piece. So pabalik-balik ko siya kinikwento sa inyo, nangyari sa akin. And until this day, kakaiba yung naramdaman ko. Hindi ka na nasa stress, hindi ka na hassle. So 2010, na-convert ako. Yung Christian life ko, na-convert siya year 2010. Pero hindi pa ako totally talagang nagpagamit. Naniwala ako sa Diyos. Nabuo yung paniwala ko sa Diyos year 2010. Grabe, umuusok talaga nagbabaga yung paniniwala ko. Pero just recently I realized na hindi na pala enough na maniwala ka sa Diyos. Kailangan magpagamit ka sa Diyos. Kasi pag magpagamit ka sa Diyos, kakaiba ka. Iba ang level ng peace, iba ang level ng blessing. Okay, parang ganito siya. Before mo gagamitin ang sasakyan mo, ipa-overhaul mo, hindi. So syempre ipa-overhaul mo para hindi ka madisgrasya, tama? Ipa-overhaul mo ang sasakyan mo. Kung pwede pa nga, lahat na papinturahan mo, parang mukha siyang bago, di ba? Kasi gusto mo una-una kung gagamitin mo siya ay makaka-benefit ka ng mas maayos. Same with our Lord.
Kung magpagamit ka sa Kanya, expected i-overhaul ka. Pero syempre, unang-una, it's up to you if you will decide today na magpagamit ka. Ako naman before is, hindi naman ako nag-decide na magpagamit ako, Lord. Basta, that time lang wala akong choice na kung patuloy akong magstay doon sa pagiging makasalanan, pag mamatay ako ng makasalanan, kawawa. So, sa punta yung kaluluwa ko. So, decided na, sa kay Lord lang ako kasi pag mamatay ako, nasa kamay ako ni God, wala akong problema. Yun na talaga sa akin nun eh. Pero, yung pag-serve na talagang grabe, hindi naman siya that time todo agad. Pero may mga ginagawa ako ng mga spiritual things. But, ang hindi ko lang nabantayan, hindi ko lang na-discern on is, yung talent ko sa pagiging announcer sa radyo, ay yun pala ang gift na binigay ni God sa akin para ipagamit ko. No? Ipagamit ko para kay God. I mean, binigay ni God sa akin at gamitin ko yun para sa Kanyang kapurihan. So, sa mga nakikinig ngayon, radio announcer ka man, DJ ka man, sasabihin ko sa inyo, prangkahan, later on, mas stress ka pa rin sa buhay. I've been there. 13 years, 14 years. Yes, magiging sikat ka, makilala ka, but later on, pag-uwi mo ng bahay, ikaw lang mag-isa, ma-realize mo, nakapagod ang buhay, no? So, sayang yung mga gift ninyo na, lalo pag mayroon kang gift na magaling kang magsalita, ipaggamit mo yan. Marami tayong mga skills. Sa pananalita, diba? Sa pagluluto, sa pagtuturo, ang daming mga skills na kung saan gift yan binigay ni Lord sa atin. Na pag hindi mo ginamit yan para sa Kanyang sa pag-glorify sa Kanya, pag ginamit mo yan sa sarili mo lang, mapagod ka later on. So, gagamitin mo siya. And lahat po tayo ay merong gift. Huwag mong sabihin wala kang gift. Meron kang gift, meron kang skills. Na maybe ngayon parang aloof ka na ipagamit sa Diyos kasi feeling mo parang you're not worthy na magpagamit ka sa Diyos. No. Pag mag-decide ka ngayon, sabihin mo, Lord, gusto kong paggamit sa iyo. Magkaroon siya ng tinatawag na spiritual transformation sa buhay mo. I-transform ka mo ni God. Process siya. Sige lang. Gusto mong magamit kasi gusto mo ang buhay na walang hassle. Magpagamit ka. Yung nga, paggamitin ka ni Lord, i-overhaul ka muna ni God. Emotionally, physically, spiritually, i-mold ka niya. And after that, pag ma-overhaul ka na, yun ba, parang pat. Di ba? Para siyang pat. Bibiakin ka ulit. Pak. Grabe. Ako para akong sumuko ako noon that time eh. Nung sa process na molding, parang ayoko. Pero buti na lang, siguro the grace of God na nakasustain ako. Kasi siguro, pangalawang biak na naranasan ko before, talagang na almost perfect na siya. So, magpagamit ka. At, titignan nyo ha, ako nagpagamit ako. Ngayon ako nagpagamit ako sa tao. Sa mundo. Because, nagtatrabaho tayo. But, sabihin ko sa inyo, 30% lang ang pinagamit ko sa mundo. 30% lang pinagamit ko sa tao. But, may 70% pinagamit ko sa Diyos. Kung pag-usapan natin ang 100%. But generally, almost of my life, my time, pinagamit ko kay God through share the Word of God. So ngayon, kung ginagamit ka ni Lord, na-overhaul ka na, ang tanong, hahayaan ba ni Lord maubusan ka ng gasolina? Hindi. Ginagamit ka niya, ibig sabihin, isosustain niya ang pangangailangan mo para magawa mo ang mission mo para sa Kanya. So, ipoprovide yun ni Lord ang lahat ng kinakailangan mo. Financially, emotionally, physically, spiritually. Kaya hindi ka magtataka na hindi ka basta-basta magkakasakit. Ginagamit ka ni Lord tapos magkakasakit ka. Hindi. So, magpagamit ka. Huwag mong isipin na kailangan ko magpare, magpastor. Hindi kailangan yun. Kasi gamitin mo yung skills mo na meron ka para sa pag-glorify kay God. Para sa spiritual activities na may kinalaman sa kay God. Almost kay God. So ngayon, pag ginagamit ka, hindi papayag si Lord na magkakasakit ka basta-basta.
Hindi papayag si Lord na basta-basta magpaano ka. I mean, iba ang buhay pag ginagamit ka ni God. Kaysa tao lang ang gagamit sa'yo, lalamangan ka pa. Tama? Titake advantage ka pa. Ba't mo paggamit ka sa Diyos? Hindi ka lalamangan ni God. Kasi unang-una, lamang na lamang na siya. Ang gagawin niya sa'yo is isosustain ka niya at bibigyan ka niya ng kapayapaan na hindi siya kayang tapatan ng kapayapaan ng mundo. But kapayapaan, you are at peace. Diba? So, wala kang hassle. Kasi, ginagamit ka ni God eh. So, I encourage everybody. Huwag mong maliitin ang skills mo. Magaling ka maglinis ka sa church. Maglinis ka sa simbahan. Magaling ka magluto, magpa-feeding ka para sa mga bata. Marami kang pera, ibigay mo sa mga spiritual activities. Ipagamit mo yan. At alam mo, pag ipagamit mo kay God, lahat-lahat na meron ka, mula sa resources meron ka, talent meron ka, talagang grabe. Hindi lang ikaw ang pagpalain ni God, pati pamilya mo, damay lahat yan. Kasi pamilya mo, kasi ginagamit ka ni God eh. So pati pamilya mo, damay yan lahat. I-bless the Lord yan lahat. So wala kang problema. Tapos, ma-enjoy ka araw-araw. Diba? Kaya, sa ngayon, sinasabi nila, pagbayaman ka, deep inside, kulang pa rin siya. Kasi may mga mayaman, nagpakamatay din eh. Tama? Ang point is, iba ang satisfaction pag ma-experience mo si God sa buhay mo. Iba ang satisfaction. Hindi mo siya maipaliwanag. Basta mapayapa ka lang, masaya ka lang. Kasi, yun ang sinasabi ko, kung ang tao nga ginagamit ka, binibigyan ka ng benepisyo, how much mo si God, si God ang gagamit sa'yo, kaligtasan ang ibibigay sa'yo. Hindi man tayo perfecto, pero pag ipagamit mo lahat ng meron ka, ipagamit mo sa Diyos yan, sobra-sobra ang balik niyan. At ang pinakamaganda yung kapayapaan, grabe. Matahimik ka, mapayapa ka, grabe. So, I hope na encourage kayo. Lahat ng problema, hindi mo na sibahin. Bakit ginagamit ka ni Lord? Diba? So, thank you sa lahat na nakikinig. And I hope na lahat tayo na-encourage. So, magpagamit. Kung di mo alam paano kasi magsimula, pwede ka magpa-consult or magpa-assist, then I can share my advice para sa iyo. PE mo lang ako para kapit-bisig tayo na ipalaganap ang salita ng Diyos, ipalaganap ang kanyang kabutihan para sa sangkatauhan, para maiwasan natin yung mga problema, para medyo ma-minimize na yung mga left and right na mga stress na yan, diba? So with that, magandang gabi po sa lahat and magandang morning and God bless.